Asian Games ngayon ang focus ng Gilas Pilipinas at pangungunahan ni Justin Brownlee at Ange Kouame ang Gilas team. Dalawang naturalized players ng Gilas Pilipinas ang maglalaro sa Asian Games ng sabay dahil pwede ito sa Asian Games at hindi minamanduhan ng FIBA rules ang patakaran ng Asian Games pagdating sa mga players at magkaiba ang patakaran nila. Simple lang ang patakaran ng Asian Games, Philippine passport at naging mamamayan ka ng bansa na kung saan Filipino na nga sina Ange Kouame at Justin Brownlee sa pamamagitan ng naturalization. Bago ito para sa mga Filipino basketball fans ang Brownlee-Kouame tandem sa Asian Games at pwedeng manaig ang kanilang laro sa torneyong ito. Matagal-tagal na rin na hindi nagkampiyon ang Gilas sa larangan ng basketball sa Asian Games at ito yung line-up nila ngayon na posible na makakuha ng ginto dahil mabigat-bigat rin ito ng konti. Wala pa kang ginagawang hakbang ang SBP tungkol naman sa panibagong coach ng Gilas at tatapusin na muna nila ang FIBA World Cup bago sila magdesisyon kung sino ang kanilang ipapalit nga dito kay Coach Chot Reyes dahil na rin sa nag-resign na nga siya sa pagiging coach ng Gilas. Nagawang talunin naman ng Germany ang team ng Latvia sa isang dikit na laban at hindi nga pumasok ang 3-point shot ng Latvia sa last 2 seconds ng laro at kung pumasok sana ito ay ang Latvia sana ang uusad sa semifinals. Ang Team USA at Germany ngayon ang maglalaban sa semifinals at ito ay gaganapin sa September 8, 8:40 ng gabi. Mas maraming bala ang team ng USA dahil na rin sa marami silang dekalibring NBA players sa kanilang lineup pero kapag inalat rin ang kanilang shooting ay magiging problema ito sa kanila. Merong 4 na NBA players naman para sa team ng Germany at ito ay sina Dennis Schroeder ng Toronto Raptors, Martis Wagner ng Orlando Magic, Daniel Theis ng Indiana Pacers at Franz Wagner ng Orlando Magic. Ang 4 na player na ito ang merong magandang laro sa kada laro ng Germany at masusubukan sila sa team ng USA na tadtad ng mga NBA players. Lamang talaga ang Team USA kontra sa team ng Germany dahil marami silang options at halos lahat ng players sa kanilang lineup ay kayang gumawa ng puntos at balanse rin ang kanilang rotation. Nakikita natin na mananalo ang team ng USA kontra sa team ng Germany dahil na rin sa natutuna ang mga ito sa team ng Lithuania. Natalo ang team USA kontra sa team ng Lithuania noon dahil naging malamya ang kanilang depensa sa 3-point area noong first quarter. Kaya nakalayo kaagad ang Lithuania sa score pero hinabol ito ng USA at dumikit pa sila sa fourth quarter. Ito yung nakakatakot sa team ng USA, kayang-kaya nilang dumikit sa score kahit matambakan pa sila ng malaki sa first half. Prediction natin base sa experience, players at ipinakita ng dalawang teams dito sa FIBA World Cup ay ang Team USA ang mananalo kontra sa team ng Germany dahil sa marami silang pagpipilian sa mga players o sa madaling salita lahat ng players na nasa lineup ng Team USA ay malalakas. Tumatak na rin ang pagkatalo ng USA sa team ng Lithuania sa mga coaches ng Team USA na sina Steve Kerr, Erik Spoelstra at Ty Lue at hindi nila hahayaan na maulit ang nangyari sa laro nila laban sa Lithuania na kung saan nagpabaya sila sa depensa sa first half at natalo nga ang Team USA sa game na ito. Ren sa bando naman ngayon ang gustong makita ng mga fans na subukan na umabot sa NBA. Hindi nga may pagkakailan na pwede ang athletic ability ni Ren sa bando sa NBA at nakita nga natin sa kanyang laro dito sa FIBA World Cup na kaya niyang bantayan ang kagaya na lamang ng NBA player na si Kyle Anderson at Carlik Jones na isang NBA G League MVP. Kitang-kita nga naman sa laro ni Ren sa bando na kaya niyang makipag-compete sa mga NBA players at may kakayahan ito sa offense at lalong-lalo na sa defense at nasasabayan talaga niya ang mga NBA level players na kanyang binabantayan. May caption ng isang sikat na sports company na bigyan itong si Abando ng NBA contract. Nakabase ang kumpanyang ito sa New York kaya naman masasabi natin na hanggang doon ay umabot nga ang pangalan nitong si Ren sa Abando. Kitang-kita sa warm-up ni Abando yung kanyang athletic ability, mabilis, mataas tumalon at sa laro naman ay kayang-kaya ang pisikalan laban sa mga players na mas matatangkad at mabibigat sa kanya. Nakukuha ni Ren sa bando ang atensyon ng mga malalaking kumpanya sa larangan ng sports dahil na rin sa kanyang abilidad at yung nagagawa talaga niya bilang isang basketball player. Hindi na nga lamang ang KBL ang interesado sa kanya dahil na nga rin sa kanyang ipinakita dito sa FIBA World Cup at mukhang gagamitin niya ang pagkakataong ito ng maayos para makapag-ipon na rin at kung sino ang may magandang offer o mas malaki ang offer ay doon siya maglalaro ngayon. Naging malaki rin ang role ni Ren sa bando sa team ng anyang KGC at nakatulong talaga siya para magkampiyon ng kanilang team sa KBL last season. Gusto pa sana ng mga Filipino basketball fans na makita nga itong si Ren sa bando sa Asian Games pero hindi na nga pwede dahil pinapatawag na rin kasi ito ng anyang KGC para sa mas maagang team build-up. Semifinals na nga rin ng FIBA World Cup at ang maglalaban ng mga team
games ay ang team ng USA laban sa Germany na kung saan nakikita natin na may lamang talaga ang USA sa matchup na ito. Serbia laban sa Canada, ito ang isa sa magiging dikit na laro at mahirap i-predict kung sino ang mananalo sa dalawang teams na ito dahil na rin sa halos parehas lang silang dalawa. Bago umabot ang Canada sa semifinals ay tinalo nila ang Slovenia ni Luka Doncic na kung saan nabigyan ng technical o disqualification sina Luka Doncic at Dillon Brooks sa game na ito. Taunting ang naging ugat ng pagkakadisqualified ni Dillon Brooks at sa NBA nga ay palagi niya itong ginagawa at hanggang dito sa FIBA World Cup ay dala-dala pa rin niya ito. Kay Luka Doncic naman ay technical ang binigay sa kanya at pinaalis na nga ito sa court dahil sa palagi niyang pag-question sa tawag ng mga referee o talagang ipinapakita niya na dismayado ito sa tawag ng mga referee at palaging nagrereklamo. 189 lamang ang score at pwede pa sanang makahabol ang Slovenia kung meron lamang sanang Luka Doncic sa last minutes ng laro. Prediction natin ay ang team ng USA ang magkakampiyon ngayong 2023 FIBA World Cup dahil na rin sa naging magandang lesson para sa kanila ang pagkatalo nila kontra sa team ng Lithuania at nakita rin nila ang kanilang kahinaan sa laro na yon. At siguradong napansinin na Coach Erik Spoelstra, Steve Kerr at Ty Lue ang kahinaan ng USA at siguradong ginawa nila ito ng paraan. Kaya naman mas lalong lumakas pa ang USA habang papalapit sila sa finals ng FIBA World Cup 2023.